grocery kami, lakad lang kami. Naglakad lang kami mga par, tapos biglang umulan. Grocery natin. Biglang umulan mga par. Mainit. Hindi pa kami umabot sa bahay. Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Good morning mga par. Sa mapagpalang araw sa inyo lahat. Sa lahat ng mga nanonood at nakasubaybay sa ating mga vlogs. So yun, tingnan nyo mga paro, naka-ano lang ako, t-shirt. And alas 5 5:15 ako umalis. Ito, kakaalis ko lang. Ang weather ngayon maganda, hindi malamig, sakto lang. Kahapon mga par sa trabaho, pag-uwi ko ang init. Kahit doon sa loob ng warehouse namin sa pinagtatrabahoan ko mga parang init. Pag hindi ka natapat sa electric fan, papawisan ka talaga. So ramdam mo yung init, pero iba pa rin yung init ng Pilipinas mga par. Kasi dito pag nasa ano ka sa labas, pag naglalakad mainit, pero kaya. Pero pag sumilong ka sa ano, sa mga puno, ayos na, hindi na mainit. Tapos may hangin-hangin pa, malamig na. Hindi tulad sa Pilipinas kasi ngayon, pag kahit sumilong ka sa ano, ramdam mo yung humid, yung parang singaw, yung singaw ng lupa. Init. Kaya mas mainit pa rin sa Pilipinas. Ewan ko lang kung iinit pa to ha, kasi mag-August pa lang naman eh. Kalagay sa ano, feels like 28, feels like 31. So di ko lang alam kung iinit pa. Tingnan natin. Tapos yun, kukumpara natin sa init sa Pilipinas. Pero sa ngayon mas mainit pa rin ang Pilipinas. Ayun. Salamat ulit sa mga bago kong subscriber, may nag-subscribe sa atin. Road to 1K na tayo mga para, no? And tuloy-tuloy lang tayo. Sa ngayon ito munang pa-vlog natin mga trabaho. Wala pa tayong gala vlogs guys, kasi trabaho muna tayo. Pero ngayon maglo-long weekends kasi baka kagala kami. So abangan nyo yung Revfest namin ngayong Sabado yata yan, or Linggo, depende pa sa usapan namin. Hindi ko pa pala namin message si Manager Rainier saka si Sir Ali. So yun, at saka yun, congrats pala kay ano, kay Crystal Side D. Kapag-enroll na siya and mag-start na siya ng ano, PSW na program. So yun, congrats. And syempre natupad din yung pangarap niya mag-upgrade dito sa Canada. So yun nga, sabi nga nila, bata ka pa, nag-aral talaga mga par. Kung gusto mo mag-upgrade dito, kailangan mo mag-aral. Para syempre hindi lang naman sa tumaas yung ano mo, gumanda-ganda yung trabaho mo. Although maganda naman yung trabaho guys ng mga sa
factory, pero syempre bata pa tayo, medyo kaya pa. So nag-aano rin kasi yan mga para, no, sa sweldo. Kasi pag yung caregiver na lang, mas malaki yung sweldo. So syempre pag bago ka pa lang, yun ang mga papasukan mo, yung mga sa fast food, factory. Yan syempre soon makakapag-upgrade din tayo pag nabigyan tayo ng pagkakataon. So sana mabigyan din tayo ng pagkakataon na makapag-aral sa gusto nating pag-aralan, kasi para tumaas yung ano natin mga par, sweldo syempre. Kasi kailangan natin yan para sa pamilya natin. Yun, nakasikaso ko na pala yung nagre-review na pala ako ng G1 mga par, ano? Babasa-basa ako. So, hopefully next month i-take natin yung G1 G1 test mga par, kasi kailangan natin yun para next summer pwede na tayo mag G2. So pupursihin ko yung pagdadrive dito mga par, kasi talagang kailangan talaga dito. So yun, kung ano ko lang talaga na dapat na-renew ko na pala yung ano ko, license sa atin, para diretso G2 na ako. So nag-ano pala ako, mag-ano na lang pala ako, papaturo ng drive, kasi hindi naman ako nagda-drive ng sasakyan sa Pilipinas mga par, no? So dito ako magpapaturo. Yan, ang sasakyan naman dito mga par, halos lahat automatic. So sa tingin ko naman mabilis tayo matuto dyan. And syempre kailangan nating matuto mga par, kasi talagang necessity yung sasakyan dito sa Canada. So kailangan mo talaga dito. Sabi nga nila, hindi luxury yung sasakyan dito kundi necessity. So tulad nating bago pa, taste muna. So hopefully next year magkaroon tayo ng sasakyan sana, para yun nga, magamit din natin sa trabaho, yun, sa mga gala natin, sa mga vlog syempre, kasi para maikot natin yung Canada. So yun nga mga pare, no? Bala kong ikutin dito muna yung nasa area ko banda, mga pasyalan dito. Gusto kong ikutin pag weekends. So magagawa lang natin yan mga par pag may sasakyan tayo, kasi pag bus medyo mahirap eh. So kung ano lang available na mas malapit dito ngayon, wala pa tayong sasakyan, yun na mukhang pupuntahan natin. Pero soon, pag mayroon na tayong sasakyan, paikot ko kayo dito sa Ontario kung anong maganda dito. Okay, so dito na ako sasakay ng bus. And good morning sa lahat. Good morning sa lahat. Good morning Canada. Good morning sa Pinoy na nasa Canada. So laban lang guys, to God be all the glory. Yo mga par, dito na tayo mga par, naglalakad na tayo papasok sa ating trabaho. Nararamdaman. Iba nang nararamdaman. Music tayo guys pag naglalakad, kasi pag winter hindi na tayo maka-music kasi manginginig na tayo. Gawin pag winter hindi na tayo makapag-music, nanginginig. Kanya yung nilalakaran ko mga paro. Hanggang doon pa ako sa dulo par, kakaliwa, diba? Pag winter sigurado ano to, minuto. Pero ngayon ang ganda ng ano, diba?
Ayun mga par, yun nga, nakita nyo naman sa thumbnail natin. Bakit nga ba kami umalis ng Pilipinas? So maraming factor yun mga par, pero syempre unang-una dyan, family. Sa mga hindi po nakakala mga par, ang trabaho ko po ay isa po akong seaman. Nagbabarko po ako since 2012 hanggang 2023 po. Ako tumigil kasi nga dahil pumunta kami rito. So yun, unang factor dyan yung family, kasi tagal ko na talagang gustong tumigil sana din, kaya lang hindi ko magawa kasi nga wala tayong source of income. Siyempre hindi naman tayo pwedeng tumigil lang tapos wala na, di ba? So yun, pangarap natin talagang makapag land base, siyempre kasama yung pamilya, or makapag business na lang sa Pilipinas. Pero yun ang dalawang option natin mga par. So wala talaga akong balak na magtagal sa pagbabarko kasi yun, hindi nga siya talaga para sa akin para sa akin lang, hindi siya panghabang buhay na trabaho. Kasi mga par, hihina yung katawan natin sa pagbabarko kasi lagi kang nagme-medical dyan, lagi kang malayo sa pamilya, marami pong factor. Hindi po madali ang maging isang seaman mga par, kaya bilib ako sa mga kabaro ko dyan. So yun, kailangan lang talaga mayroon tayong pangarap. Kung gusto natin tumigil, kailangan nating planuhin mga pa. So shoutout sa aking mga nakasama sa barko dyan simula 2012 hanggang 2023. So last barko ko mga paris, bulk. Ang company ko is KGCM, sister company siya ng Epsilon sa Makati yun mga par. So maganda yung napasukan ko kasi yung mga barko nila mga bago. So yun yung huling barko ko, yung Beef Talupos. Shout out. So yun, doon ako huling bumaba. Bumaba yata kami, Chile ako bumaba. So yun, pangalawang factor mga par kung bakit kami umalis ng Pilipinas. Syempre alam nyo naman sa atin, mahirap, hindi basta-bastang makapag-settle down doon. Kasi nga tulad ko, unang-una ako maghanap ako ng trabaho doon mga par, mahihirapan ako, or makahanap man ako, syempre mababa yung sweldo, hindi sapat para mabuhay ka doon sa atin, or makapag man lang, hindi naman masagana pero yung hindi ka kukulangin. So yun, yun ang option mo talaga, is mag business. Marami pong tumigil sa pagbabarko pero nag business sila. Dito muna tayo sa labas mga pare, muna tayong pumasok. Dito na ako sa trabaho, pero dito muna tayo magkwentuhan, aga pa naman eh. So yun, business ang isa sa makapagpatigil sa'yo mga par. Dito na pala yung kasama ko. Yun, isa tayo sa sinuwerte na mabigyan ng pagkakataon na makapag-Canada. Yan, nagpapasalamat tayo. Yan, sana yung mga may pangarap sa iba nating mga kabaro na pumunta migrate kung saan bansa nila gusto, sana matupad din yung mga pangarap nila. And yun nga,
Kung pupunta kayo sa Canada, so kita-kita tayo dito. Oy! Sup? Hindi na. Kita! Tropas, par Jeffrey oh. Si ano, si kasama natin si par may rambutan no. Dito lang kung magkano. Siguro ito. Hello mga par. Dito tayo sa par na ang tawag namin. Par. Mga par. Dito kami sana sa Walmart. Bumili kami ng grocery. Ayan o. Tinapay lang sa prutas, saka gulay. Let's go lang. Tara na. Tara na. Ayan. Kain mga para win tayo. Ano yun, Day? Kasi sayang yung berry dun eh, pag hindi kinain. Kaya nga eh. Sayang lang yun. Gawin mo ngayon? Pwede rin. Gawin mo para inumin natin. Bigyan pa naman. Oh, marami pa namang milk yun. So, uwi na tayo mga parang. Dami na tayo na pamili. Kain lang to ng 1 week. Perfect for diet. Si Inday kasi lakas kumain ng saging. Tatlo yung kinakain mga par. Tatlong saging. Pero nagsisigod naman kasi prutas naman yun. So yun guys no. Grocery kami, lakad lang kami. Naglakad lang kami mga par. Tapos biglang umulan. Ha! Grocery natin. Biglang umulan mga par. Mainit. Hindi pa kami umabot sa bahay. Ayan, pabasa na lang, pauwi rin naman. Isa lang kasi dalang payong. Hindi naman nakalain namin na ulan. So kung kailan walang dalang payong, saka naman umulan. So yun, para ano ba pa more. Malapit na din naman sa bahay mga par. Pag nakatawid tayo dyan sa kabila, doon tayo dadaan sa kabila. Dito, saan ha? Oo, kaya yung tawiran dyan. Oo. Hangin pa.